saluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan. Sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa, nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaanan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaanan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon kayo papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan. Kasama ng mga lingkod na hinirang, napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain.
kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan, banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailanman. Pangako ng po lagi nating gunitain. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay naging duka upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mandadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat ng pong iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis, sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinanggaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinanggaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayoy, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kaniya, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Balita ay magbunga ng pagkakasalanan. Kung kayo po ay nagsimba nung Sabado, ang ating ebanghelyo ay tungkol sa mga bata, no? "Let the children come to me," sabi ng ating Panginoon. Ang bata o ang mga bata ay ginawang halimbawa ng ating Panginoong Hesus kung papaano makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang bata ay ehemplo unang-una, dependence, receptiveness, at receptivity, dependence, at yung munang dalawa. I forgot the one. No? Yun ang halimbawa yun ang isang katangian ng isang bata, no? Dependent siya doon sa mga taong matanda sa kanya, dependent sa pagkain, shelter, at sa mga bagay na mahalaga. Receptive,
ang isang bata dahil kung ano man ang ibigay sa kanya, tinatanggap niya. Okay? So malinaw iyon. Kung nais nating makapasok sa pinaghaharian ng Diyos, kailangan tayo ay dependent unang-una sa Diyos at receptive tayo sa kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. So ginawang modelo ng ating Panginoong Hesus ang mga bata upang makapasok sa paghahari ng Diyos. Ngayon naman, sa ating Ebanghelyo, alam po ninyo, ito ay magkadugtong lamang nung Sabado, ngayon at saka bukas. O di ba, may spoiler na. Ang Ebanghelyo bukas, sasabihin ni Pedro, Aba Panginoon, lahat ay ibinigay namin sa inyo. Iniwan namin ang aming nanay, ang aming tatay, ang aming mga lupa, ang aming mga anak. Iniwan namin lahat para makasunod sa iyo. Yun ang Ebanghelyo bukas. Okay? So, yung Ebanghelyo ngayon tungkol sa isang lalaki. Question, ibig sabihin ba noon yung mga mayayaman ay hindi makapapasok sa paghahari ng Diyos? Sino po rito ang mayaman? Oh, bawal lang sinungaling. Ha? Di nyo maalala, Your Honor? Na kayo yung mayaman? Well, unang-una, sabi sa ating Ebanghelyo, talagang mahirap makapasok sa langit. Okay? Mahirap makapasok sa langit. Pero tandaan natin that the kingdom of God is God's initiative, God's effort. Ito ay nakadepende sa Kanya kung sino ang Kanyang papasukin. Although nagbigay ng babala ang Panginoong Hesus na tayo mahihirapan, medyo exaggerated ngayon sabi sa Ebanghelyo, mas madali para makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Sa unang bahagi ng Ebanghelyo, dapat nating matandaan na kung sino man ang gustong sumunod kay Jesus, must adopt the lifestyle of Jesus. Okay? If you want to follow Him, you must adopt His lifestyle. Kung gusto mong sumunod, kailangan maging simple. Okay? Malinaw yun sa ating Panginoong Hesus. Kaya alam po ninyo, hindi maitatanggi na ang mga material na bagay ay talagang hindrance. Hindi tayo makapag-focus sa paghahari ng Diyos kung marami tayong mga pinagkakaabalahan. Well, talagang hindi ko rin masabi na ang mga mayayaman ay hindi makapapasok. Pero we must admit that material things are hindrance para tayo mapabilang sa Kaniyang pinaghaharian. Hindrance iyon. Aminin natin. Para bang ang hirap pagsabayin nung marami kang ginagawa, marami kang concern sa buhay, and yet you want to follow the Lord. Aminin natin iyon. Isa yan sa mga hadlang sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Ikalawang bahagi ng Ebanghelyo. Alam natin na ang Diyos ay mas pabor sa mga mahihirap. Yung literal na mahirap, yung kahit isang tuka. Yung bang mga kumakain ng sardinas, di ba? Yung para mapunan ang kumakalam na sikmura, bibili ng sardinas. So yun ang paborito ng ating Panginoon. In Luke chapter 20, verse 20 and 24, anong sabi doon? Blessed are the poor. Mapapalad ang mga mahihirap. Yung awit ni Maria sa Luke chapter 1, verse 53. And He has filled the good things, the hungry with good things, and the rich He has sent away empty. Malapit sa puso ng ating Panginoon ang mga mahihirap. Alam natin iyan. So, tayo, na medyo nakakaangat-angat sa buhay, hindi naman siguro kabawasan na kahit papaano'y makapagbahagi tayo sa kanila. Kasi meron tayong katwiran. Ginagawang tamad yung mga yan. Ginagawang mga abuso ang mga iyan. Halimbawa, kung kayo'y nagagawi sa Maynila,
Marami doon yung biglang gaganon sa iyong sasakyan. Tapos hindi mo alam kung saan ginagamit yung hiningi sa iyo. Diyos nang bahala doon. Ikaw, importante, alam mo sa sarili mo, tapat ka sa sarili mo, na kahit papaano, tumutulong ka. Nasa kanila na yun kung papaano gagastusin yung ibinigay mo. Pero ikaw, alam mo sa sarili mo, tapat ka bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, tutulong ako. Malinaw iyon sa atin. Malinaw iyon sa akin. Pero, sa huling bahagi ng Ebanghelyo, nagtanong yung mga alagad, Aba, Lord, sinong maliligtas? Kung ganyan pala kahirap, ang makapasok sa pinaghaharian ng Diyos. At yung Ebanghelyo ang kinabukasan ang sasagot. Sinabi ni Pedro, Panginoon, iniwan namin ang lahat, ang aming magulang, ang aming asawa, lupa, mga anak. At sasabihin ng Panginoon, ang sinumang iwanan ang asawa, anak, lupa, mga magulang, alang-alang sa mabuting balita, ay 100 ibayo ang makakamit. Bukas, alam niyo na Ebanghelyo. Di ba? Ang sino mang tao na handang sumunod sa ating Panginoon ay dapat handa ring ibigay ang lahat. 100%. Hindi safeguard. Hindi 99.9. Kaya, ano pa yung kaya nating ibigay para sa paghahari ng Diyos? Willing ba tayo na mapabilang sa Kanyang pinaghaharian? Kung willing tayo, dapat ito ay nag-reflect sa ating pagkatao. Ito ay nakikita sa ating mga ginagawa. Kung ating tatanungin, kung mahirap, anong sabi sa Ebanghelyo? Mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayong. Pero alam niyo po kasi, naniniwala ako na kahit gaano kahirap at nakikita ng Panginoon yung pagsisikap natin, siguro para sa akin, ina yung simpleng magiging way natin para makapasok tayo. Yung ating pagsisikap na mapabilang sa Kanyang pinaghaharian. Para sa akin, enough na iyon. Yung effort na iyon, kasi ang Diyos naman talaga ay hindi bulag sa ating mga pagsisikap, sa ating mga pagkapakahirap, sa ating mga effort. Hindi bulag ang Diyos sa mga ginagawa nating iyon. Kung ang nag-e-effort ang Diyos na tayo Kanyang ibilang bilang Kanyang mga anak, na ibilang sa Kanyang pinaghaharian, hindi tayo yung uupo lamang at kukuya-kuyakoy. No? Uupo lamang tayo para relax. Tayo bilang Kanyang mga anak ay dapat mag-effort din na maging kabahagi sa Kanyang pinaghaharian. Tumayo po tayong lahat. Magsiupo po lahat. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Biyayang nagmula sa pagpapala
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain at makapakinabang bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ay umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan na mahal na birhen at naging kaniyang inang totoo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo na may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na ibibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga
ni San Jose, ang kabiyak ng kaniyang puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nagalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Panginoong Jesucristo, Kordero ng Diyos, na nagalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nagalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap kapalit ng kaginhawa na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa'yo. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin nga pagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa iyong kaawaan upang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banan, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming makagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat
kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pabansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais ating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paglakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaulad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisiyo po kami na paka-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ang private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ika-1 ng Hunyo ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyahang magdalang kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa lawat labas ng ating simbahan. Magstayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng magpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at pangdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ng iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapararong ng unang ngayon, at magpakailanman magbasta walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapararong ng unang ngayon, at magpakailanman magbasta walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapararong ng unang ngayon, at magpakailanman magbasta walang hanggan. Amen. Yung tatlong katangian ng bata, naalala ko na po. Dependence, powerlessness, at receptivity. Baka tayo para-parehong di makatulog kapag hindi ko nasabi. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.